Kailangan na raw baguhin ng mga motorista at commuters ang kanilang nakasanayan. Ito lang ang susi ayon sa MMDA para mapaghandaan ang gusto ang matinding traffic na idudulot ng napipintong major infrastructure projects ng DPWH. At live mula sa Sergeant Rivera Avenue sa Quezon City, magbabandila si Rafi Santos. Rafi, Friday ngayon, kamusta naman ang traffic? Alam mo, Julius, sa kinatatayo natin sa Sergeant Rivera at A. Bonifacio ay magaan pa naman yung daloy ng trapiko. Pero maya-maya lang, inaasahang sisimulan na yung reblocking project dito sa panulukan na ito. At ayon sa MMDA, magtatagal yan hanggang sa Lunes na madaling araw. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaunting pagbabagal ang daloy ng trapiko dito. Pero ayon din sa MMDA, Julius, magaan pa daw yan kumpara doon sa inaasahan nilang trapiko pagdating ng panahon na magsasabay-sabay ng gawin itong mga construction projects sa Kamaynilaan. Ayon pa sa MMDA, kailangan daw talaga ng lifestyle change para makapag-cope up dito. At isa itong Sergeant Rivera sa kinatatayuan natin na tatayuan nitong off-ramp para sa Skyway 3, kaya maapektuhan din to. Kaya ngayon pa lang, Julius, ay nagsisimula ng gumawa ng contingency plans yung mga ahensya ng gobyerno para naman daw hindi masyadong maapektuhan yung kanilang operasyon oras na magsimula na itong mga construction projects. Lifestyle adjustment o pagbabago ng nakasanayan. Ito ang nakikitang solusyon ng MMDA sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa kabi-kabilang construction projects ng gobyerno sa Kamaynilaan. Sa taya kasi ng gobyerno, aabutin ng 32 months o halos 3 taon bago matapos ang 9 na infrastructure projects. Kabilang sa mga proyekto ang isang 4-lane 2-direction na tulay na tatawid sa Ilog Pasig at makokonekta sa Lawton Avenue sa Makati at Santa Monica sa Pasig City. Itatayo naman ang isang 4-lane 2-direction underpass sa kahabaan ng Hilpuyat Avenue na tatawid sa ilalim ng mga intersection ng Makati Avenue at Paseo de Rojas. Sa Metro Manila Skyway Stage 3 project naman, simula sa Buendia Interchange, ikokonekta ang Skyway hanggang NLEX Balintawak EDSA Interchange. Mula Buendia, dadaanan nito ang Hilpuyat Bridge flyover area hanggang Nagtahan. Nagtahan hanggang Aurora Boulevard at mula Aurora Boulevard, dadaanan ang Gregorio Araneta Avenue, Quezon Avenue, Sergeant Rivera Avenue, Bonifacio Avenue hanggang Balintawak EDSA Interchange. Plano ring magtayo ng 3-lane second-level elevated highway na babaybay sa taas ng San Juan River. Tatagos ito sa C3 Road sa Araneta Avenue hanggang N. Domingo sa San Juan hanggang sa Senator Hilpuyat Avenue sa Makati. Plano ding gumawa ng vehicle underpass sa Espanya Boulevard sa Maynila at flyover sa Pasay Taft. Kasama rin dito ang NAIA Expressway Project at extension ng LRT Line 1 at 2. Sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino, bukod sa mas mahabang pasensya, kailangan din baguhin ang commuting habits ng mga residente para makaiwas sa abala. Pamamasyal, pamimili, even yung pag-alis ng bahay, dapat nakaugma sa realidad. Bukod sa mga alternatibong rutang ikinakasa ng MMDA at LGUs, maglalagay na rin ng mga karagdagang bike lanes sa Kamaynilaan. Pero isa sa pinoproblema ng MMDA ay paghanap ng paraan upang hindi maabala ng traffic ang pagresponde ng mga emergency services tulad ng mga pulis, ambulansya at mga bombero. Baka pwedeng yung ilang mga truck ng bombero ay pwedeng i-preposition na dun sa highly dense na lugar na kalimitan ay may sunog. I-increase rin natin yung mobility natin sa motorcycles. Maski traffic, madaling maka-maneuver itong motorcycles. Alam mo, Julius, dagdag pa ng NCRPO ay nakapreposition na yung karamihan ng pulis dito sa Metro Manila gamit yung barangay at police community precinct system. At ayon din sa kanila, patuloy silang kumukuha ng mga bagong pulis para lalo daw mag-improve itong police visibility. Julius? Rafi, kailan daw magsisimula itong mga major road repairs at hanggang kailan ito matatapos? Alam mo, Julius, ang target date ng maunang project na gagawin, yung Skyway 3, ay April nitong taon na ito. At ang target talaga na matapos ito ay within 2 years hanggang 2016. Pero ayon nga sa MMDA, dahil hindi sabay-sabay yung paggagawa nitong mga proyektong ito, ay baka medyo humaba ng konti yung duration ng paggawa ng mga construction projects na to. At ang magiging problema dyan, Julius, pag nagkaroon ng overlap, ibig sabihin magkakasabay-sabay sa isang banda yung mga proyektong ito. At ayon nga sa kanila, baka daw ito talaga yung magdulot na mabigat na daloy ng trapiko dito sa Metro Manila sa mga susunod na taon. Julius. Maraming salamat, Rafi Santos.